Ipinagpaliban muna ng komite sa Kamara ang pagdinig bukas kaugnay sa confidential funds ng Office of the Vice President. Ito'y para bigyang pagkakataon si VP Sara na humarap sa NBI para magpaliwanag kaugnay sa sinasabing banta niya sa Pangulo, First Lady at House Speaker. May report si Rafi Tima. May dalawang nagpapatawag sana kay Vice President Sara Duterte bukas, ang House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga kaugnay sa confidential funds ng kanyang opisina at ang NBI na pinagpapaliwanag siya dahil sa umunoy banta laban sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni VP kahapon, natanggap namin yung subpoena ng NBI. I requested to rescind the invitation dahil conflict silang dalawa. Pero sabi ngayon ng komite ng Kamara, hindi na yan pwedeng idahilan ng bise dahil ipinagpaliban na nila ang kanilang pagdinig para bigyang daan ang investigasyon ng NBI. Nang sa ganun ay hindi naman po kami nagagamit bilang excuse dahil naniniwala po kami ito pong issue sa NBI ay napakahalaga at ito po ay it concerns national security. Dahil dyan, itutuloy raw ng NBI ang pagpapatawag sa bise para pagpaliwanagin para sa posibleng reklamong paglabag sa anti-terror law at grave threats. Pero wala raw silang natanggap na abiso kung dadalo nga si VP Sara. Sakaling hindi siya sumipot bukas, It will be considered as waiver on her part to explain her side. Kailangan meron siyang magandang dahilan para i-postpone pa namin yung investigation bukas. Kung hindi siya magpunta at walang pasabi kahit ano pa man, we will just proceed with our report. We will submit this the case to the prosecutor's office of the DOJ. sinusubukan pa naming makuha ang panig ni VP Sara tungkol sa mga pahayag ng House Committee at ng NBI. Sabi ni VP Sara kahapon, naniniwala siyang buong ahensya na ng pamahalaan ang humahabol sa kanya. We are actually preparing right now lists of proof that the whole of government is going after one person, and that's me. Ang Department of Justice, inimbestigahan pa rin kung nilabag ni VP Sara ang anti-terror law, pero giit nila, hindi itinuturing na terorista ang bise. Wala pong ganyang ginagawa sa Vice Presidente. Huwag po niyang pangunahan ng gobyerno. Yung act po ng pananakot niya, yun po ang pinananagot siya. Sabi pa ni Justice Undersecretary Jesse Andres, may kapangyarihan din ang ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Tugon ng ombudsman, I would advise Josec Andres to shut up, to stop talking about the case, because one of the powers of the ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. As far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Are these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President? If not, that would be personal. And we have no jurisdiction over these things. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.